Sa umaga pong ito ay pagpapatuloy natin yung pinag-aaralan nating series na pinamagatan po nating Learning and Walking with Jesus. At ang layunin po ng ating serye na to ay nakabatay dun sa paniniwala po nating that the more we come to know Jesus is the more we will going to love Him and serve Him. So, habang nakikilala natin ang Panginoon, yung kagandahan ng kanyang naging buhay at yung kanyang mga turo, naghahatid ito sa atin upang higit natin siyang mahalin at paglingkuran sa buhay natin ito. Amen po ba doon? Nais ko pong lahat tayo ay magsipagtayo at babasahin natin ang ating teksto sa umagang ito na matatagpuan sa Luke chapter 13, 31 to 35. Ganon din po sa Matthew 23, 27 hanggang 30. Pero ang babasahin lang po natin ay yung sa Luke chapter 13 verses 31 to 35. Ulitin ko po, ito ay yung sa Luke chapter 13 verses 31 to 35 ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sundan po ninyo habang ito ay aking binabasa. Dumating noon ang ilang Pariseo at sinabi nila kay Jesus, "Umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes." Subalit sumagot siya, "Sabihin ninyo sa lalaking iyon na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Gayon din ang gagawin ko bukas at sa ikatlong araw ay tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo ko sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kaya't pababayaan ng lubusan ang iyong templo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa availability ng iyong salita para sa amin upang ito ay aming pag-aralan, pagbulay-bulayan, upang lalong mabago ang aming buhay ayon sa iyong kalooban. Kinikilala namin at inaamin na sa ganang aming sarili ay wala kaming sapat na kakayahan upang maunawaan ito. Kaya nga hinihiling namin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na buksan ang aming kaisipan at bigyan kami ng karunungan upang maunawaan ito at ng lakas na ito ay aming maisabuhay. Dakila namin Diyos, tinatalaga namin ang mga sandaling ito sa iyo at hinihiling namin malaya kang mangusap sa bawat sa amin. Higit pa sa masasabi at maipapaliwanag, Banal na Espiritu, mangusap ka sa puso ng bawat isa. Ito po ang aming samo at panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maari na po kayong makaupo. Gaya po ng nakikita nyo sa inyong screen, binigyan po natin ng pamagat ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito sa atin, sa Jerusalem siya mamamatay. Pamilyar po tayo sa kwento ni Abraham nang ihandog niya si Isaac. Di po ba? At alam natin, higit pa doon sa ito ay patungkol sa pagpasa. Isa sa mga itinuturo ng tagpong ito, yung pagpasa ni Abraham sa pagsubok ng Diyos sa kanya, ay naglalarawan ito sa gagawin ng Diyos sa dalawang paraan. Una, yung paghahandog mismo ni Abraham sa kanyang kaisa-isang anak sa legal niyang asawa kay Sarah. Naglalarawan ito sa gagawin ng Diyos ng pagliligtas
sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Ganoon din, yung hayop na naging kapalit ni Isaac nang pigilin ng anghel ng Diyos na ihandog ni Abraham o saktan, patayin ni Abraham si Isaac, at pagkatapos ay ipalit, nagbigay ng kapalit ang Diyos upang ihandog sa kanya, ay naglalarawan din ito sa substitutionary na lugar ng Panginoon para sa atin, na dapat mamatay ng dahil sa ating mga kasalanan, ngunit inako niya at siya yung naging kapalit na handog ng Diyos para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Ano ang ibig sabihin nito? Maging sa lumang tipan pa, ay inihahayag na ng Diyos ang kanyang layunin at hangarin ng kaligtasan ay para sa lahat ng tao. At sa bagong tipan, ito ay higit na binigyang liwanag ng Diyos nang tuparin ng ating Panginoong Kristo yung inilalarawan sa lumang tipan, kagaya dun sa nangyari dun sa bundok ng Moriah o ng Jerusalem, nang ihandog ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Ngayon, sa tagpupong ito, mayroong lumapit, yung pong binasa nating kwento ng ating Panginoong Kristo at ng ilang mga karakter na nabanggit dito. Meron daw lumapit na mga Pariseo sa kanya. Well, hindi natin alam kung ito ba ay totoong concern or hindi. At hindi pinaliwanag ni San Lucas. Sila ay lumapit sa Panginoon at siya po ay binalaan. Ang sabi niya, umalis ka na dito sapagkat nais kang ipapatay ni Herodes. Ngunit sabi ng Panginoon, sabihin niyo sa lalaking yon. Sa English po, tell to that fox. Sa Tagalog po, yung fox kadalasan, sa ibang mga salin sa Tagalog, ito po ay soro, o di kaya naman sa atin, sa mas madaling pangunawa natin, asong gubat. Sabi niya, sabihin niyo sa asong gubat na yon, na nagpapagaling ako ng may sakit, nagpapalayas ako ng mga masamang espiritu, at patuloy kong gagawin ito. Sapagkat hindi dapat mamatay ang isang propeta sa labas ng Jerusalem. At pagkatapos po niya, noon ay ipinahayag niya yung kanyang saloobin patungkol sa Jerusalem. At alam natin ang Jerusalem, ito yung bayan ni David, na kung saan yung templo na tinatahanan ng pangalan ng Diyos ay nandoon. Ibig sabihin, this place is so close in the heart of God. Kaya nga, ang Panginoon ay nagbigkas ng Jerusalem, Jerusalem. Ang sabi niya, bakit mo ipinapatay ang mga propeta? Binabato mo yung mga sinugo ko sa inyo. Sinasabi dito ng Panginoon ay yung mga nakaraan na mga nangyari. Kung maalala po ninyo, si Zacarias ay pinatay sa doon. Si Jeremiah ay pinersecute doon. Sabi niya, ilang beses kong tinangka, ninais na arugain ka, at gumamit dito ang Panginoon ng larawan ng inahin sa sisiw, na very familiar sa mga taong yon, at maging sa lumang tipan, yung particular in the book of Psalms, madalas na binabanggit doon, under His wings. Ibig sabihin, protection, kalinga. Sabi ng Diyos, gusto kong ibigay ito sa inyo, na kayo'y kalingain, na kayo ay arugain, na kayo ay ingatan at iligtas, ngunit tinanggihan ninyo. Kaya nga sabi ng Diyos, pababayaan ko na kayo. Pansamantala, pababayaan ko kayo at ang mangyayari, tatanggapin ninyo at mararanasan ang aking paghatol. At binanggit niya ang tungkol sa templo na ito ay kalaunan mawawasak. Bilang hatol doon sa pagtanggi nila sa nais ng Diyos sa kanila. Meron po tatlong bagay na nais kong ibahagi dito kaugnay sa binanggit o yung kwentong ito at yung pagbabanggit ng Panginoon
tungkol sa kanyang saloobin sa Jerusalem. Una, pinahayag dito ng Panginoon na tatapusin niya yung gawain niya sa Jerusalem. Isipin po ninyo yun. Gaano kapalad ang lugar na to at ang mga residente nito. Walang ibang lugar o syudad dito sa mundong ito na sinabihan ng Panginoon, doon niya tatapusin ang kanyang gawain o yung mission niya upang iligtas ang sangkatauhan. Binanggit dito ng mga lumapit na mga preseyo sa ating Pansokristo, yung banta ni Herodes. Well, dito po, alam natin na hindi ito yung Herodes na unang nagbanta ng kanyang buhay. Ito po ay si Herodes Antipas. Anak po siya ni Herodes, yung Herod the Great, yung dakilang Herodes. Herod the Great, siya po yung nagtangka, naalala ninyo ng sanggol pa ang Panginoon Kristo, at yung mga pantas ay dumating doon sa lugar na pinaghaharian niya at nagtanong-tanong hanggang makarating sila sa kanyang palasyo at tinanong kung saan ipinanganak yung hari ng mga Hudyo. At sa kanyang sarili, noong mga panahon na yon, siya ang hari ng mga Hudyo. And anyone that will become threat sa kanyang paghahari ay kanyang aalisin. So, siya po ay nagpanggap na concern. At ang sabi niya, hanapin niyo ang bata at kapag nakita ninyo, sabihin niyo rin sa akin upang sambahin. So, hindi po nagtagumpay yung kanyang layunin, then eventually siya po ay namatay. At pinalitan siya ng kanyang mga anak. Doon sa lugar ng Judea na sumasakop sa Jerusalem, isa po sa kanyang mga anak ang pumalit sa kanya, si Herod Antipas. Ang Herod Antipas na to, siya po yung nagpakulong kay John the Baptist, and at that time, nang si Jesus, yung binasa po nating kwento, ay nakakulong na si John the Baptist nang dahil kay Herod Antipas. Siya rin po yung nagpapatay dahil dun sa udyok ng anak ng kanyang kalaguyo. So, ang kanyang banta, ibig sabihin, hindi po ito walang laman. Sabi ko nga po, marahil concern yung mga taong ito, or probably they are not concerned. Meron silang masama rin balak sa ating Pansokristo. We do not know. Pero yung kanilang sinabi ay may laman. Ibig sabihin, ito yung tao na makapangyarihan sa lugar na yon na kayang gawin yung kanyang binabanta sa Panginoon Kristo na siya ay papatayin. Pero ano makikita po natin dito patungkol doon sa pagsasakatuparan ng Panginoon Kristo sa kanyang gawain, particular na sa lugar ng Jerusalem, na ang banta ni Herodes at panlilinlang marahil ng mga ilang mga Pariseo ay hindi makakapigil sa kanya. Hindi ito makakapigil sa pagsasakatuparan niya ng gawaing tinanggap niya mula sa kanyang ama. Well, maaaring isipin po natin, bakit sinabihan ng Panginoon ng taong ito ay isang asong gubat or fox? Well, hindi po ito mura. Hindi po ito pagmumura. Sa mga Hudyo, ang fox ay lumalarawan sa pagiging mandaraya, cunning or yung tuso, or deceitful, or pwede rin pong itong maglarawan sa pagiging mahina kumpara sa leon o di kaya ay maninira. So in other words, inilalarawan lang ng Panginoon yung katangian ng taong ito na nagbabanta sa kanyang buhay. At yung kanyang pagbabanta ay hindi maaring makapagpatigil o makapagpigil sa pagsasakatuparan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang layunin o sa kanyang gawain na tinanggap ng Panginoon o tinanggap niya mula sa kanyang Ama. Ngayon, mga kapatid, ano yung itinuturo nito sa atin? No? Maliban pa dun sa alam natin na alam ng Panginoon
yung laman ng puso ng taong ito at ng mga lumapit sa kanya, alam niya yung katusuhan nila at alam din niya na hindi ito dapat makapagpigil sa kanya. Anong itinuturo nito sa atin? Dapat, mga kapatid, walang anuman, okay? Walang anuman ang pwedeng makapagpigil sa atin. Bakit? Sapagkat Diyos ang may hawak ng ating buhay, kaya't huwag tayong matakot, bagkus gawin natin ang layunin niya. Ibig sabihin, ano ba yung ipinapagawa ng Diyos sa iyo ngayon? Marahil, may mga impediments, merong mga hadlang, maaaring banta na nakapagdudulot ng takot sa iyo. O di kaya, bagamat hindi man dito nabanggit, maaaring kahinaan mo na nagiging dahilan upang maging hadlang yan upang matupad mo yung layunin ng Diyos. Gaya ng ating Panginoong Jesucristo, isipin mo, ang mahalaga sa iyo ay tuparin ang layunin ng Diyos. And when it comes to your life, just remember this, hindi tao ang may hawak sa iyo. Hindi sitwasyon ang may hawak ng iyong buhay. Ang Diyos ang may hawak ng iyong buhay. Sa makatwid, meron kang sapat na dahilan upang ipagpatuloy mo at tuparin ang ipinapagawa ng Diyos. Regardless na ito ay napakahirap, regardless kung napakarami man ng mga hadlang na iyong kinakaharap. Isipin natin ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi ko nga, siya ay nahaharap sa isang mahigpit na banta o maaaring panlilinlang ng mga taong maaaring iniisip ng mga tao sa panahon na yon ay kasangga ng ating Panginoon Jesucristo. Pero ang totoo, hindi nagpapigil ito sa Kanya. Amen. Ang concern niya, hindi ang kanyang buhay. Ang concern niya, hindi ang kanyang kaligtasan. Ang concern ng Panginoong Jesucristo, tuparin ang layunin ng Diyos. Yun po ba ay nangangahulugan ng pagiging reckless ng Panginoon? No. Hindi pagiging reckless yun. Ito ay nangangahulugang lubos na pagtitiwala sa Diyos. Na hindi maaaring hihigit ang sinuman at anuman sa Diyos na may hawak ng kanyang buhay. Now, maintindihan natin ito, mga kapatid. Our main concern is to fulfill the will of God in our lives. Not to preserve or to protect our life. Hindi po yun yung pinakalayunin natin sa buhay po natin ito. Hindi iyon. Kundi matupad ang gawain ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag kang matakot. Huwag kang magpapigil at magpatigil. Hawak ng Diyos ang iyong buhay. Tuparin mo ang ipinapagawa ng Diyos. Amen? Alam po ninyo, kapag ang ating naging concern ay yung mga bagay na nakapagpipigil sa atin, ay nalalagay ang ating buhay sa disadvantage. No? Sapagkat yon ay maaaring maging kapahayagan ng kawalan ng lubos na pagtitiwala sa Diyos sa paghawak niya sa ating mga buhay. Pero kapag ang ating puso, ang hangarin nito, at ang pangunahing layunin nito, gaya ng Panginoon Kristo, tupdin o matupad ang pinapagawa ng Diyos. Higit nating mararanasan ang pag-iingat ng Diyos sa ating buhay. God knows yung mga pinagdadaanan natin. And God will bring us through. Dadalhin tayo ng Diyos upang magawa natin yung ipinapagawa niya. Hindi po laging madali na gawin ang ipinapagawa ng Diyos. But it is possible, especially when we fix our eyes on God.
and not on the situation o kaya sa mga hadlang. Pangalawang makikita po natin dito ay yung pangyayari, yung ipinahiwatig sa binanggit ng Panginoon, yung mga pangyayari at mangyayari sa Jerusalem. Binanggit dito na ng Panginoon sa Kristo, dito pinatay ang mga isinugo ng Diyos upang sila ay papanumbalikin sa Kanya. How ironical, ano po? Kadalasan sa ating buhay, kapag may mga taong nagmamalasakit sa atin, sila ay ating pahahalagaan at pasasalamatan. Hindi natin sila sinasaktan, maliban na lamang na tayo ay kikilos bilang mga mangmang na mga tao. Mga taong walang puso, na kung saan yung mga nagmamalasakit, sila pa yung sasaktan natin. Ito ba ay totoo sa mga tao? Opo, may mga taong ganyan. Kung sinong nagmamalasakit sa kanila, sila yung sinasaktan nila. Sa ating bansa, kuminsan ganyan, di po ba? Yung mga matitinong leader na gustong maglingkod sa bayan, sila yung sinisiraan, sila yung ginagawa ng mga accusations para mapatigil yung kanilang ginagawang kabutihan. Well, alam natin, sa likod ng mga to, ay walang iba kundi ang udyok ni Satanas. Pero mga kapatid, sabi ko nga, how ironical, ang lugar na ito ay talagang pinagmalasakitan ng Diyos. Higit, masasabi natin, higit sa anumang syudad sa mundong ito. Bakit? Sa isang banda, isipin po ninyo, ilang mga propeta na sinugo ng Diyos para sa lungsod na ito upang sila ay papanumbalikin sa kanila. Bakit ginawa yun ng Diyos? Upang sa ganon, hindi nila maranasan ang poot o ang hatol ng Diyos na mararanasan ng mga taong tumatanggi sa Kanya. God is trying to spare them doon sa kahirapan na mararanasan nila dahil sa pag-reject sa Kanya. And so God persistently sent out yung mga lingkod niya. And then lastly, He sent out His own Son. Pero anong ginawa po nila? Siya rin ay kanilang itinakwil. So, yung pangyayari sa nakaraan na pagtanggi nila, at hindi lang pagtanggi, kundi pagpatay sa mga isinugo ng Diyos upang mangaral para sa kanilang panunumbalik sa Kanya, ay gagawin din nila sa Kanyang isusugong tagapagligtas. Ibig sabihin, hindi rin malilibre ang Panginoon. Even His own Son will never be free dun sa kanilang rejection, persecution, at pagpatay. Sa lugar ding ito, sa Jerusalem, tinanggihan at pinatay ang tagapagligtas na isinugo ng ating Panginoong Hesukristo. Pero, alam po natin, sa likod nito, alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari. Amen. Hindi nangyari ang lahat ng ito, lalong-lalo na yung kamatayan ng ating Panginoon, ang isinugong tagapagligtas ng Diyos, hindi lang sa Jerusalem, kundi sa buong mundo ay bahagi ng itinakdang plano ng Diyos. Kaya nga po, tingnan ninyo, sabi ng Panginoon, meron dalawang bagay na ibinigay na hula dito ng Panginoon na nangyari sa Kanya kalaunan. Una, sabi niya, sapagkat walang propeta ang mamamatay o dapat mamatay sa labas ng Jerusalem. Meaning to say, it was clear that He was telling to these people, I will die in Jerusalem. Hindi ako mamamatay sa ibang lugar. Sino po sa inyo makapag-predict, makakapaghula na mamamatay kayo sa lugar na to? Are you sure mamamatay kayo sa inyong bahay? Are you sure mamamatay kayo sa inyong home address, sa inyong barangay na tinitirhan, o sa municipality ninyong
tinitirhan? Walang nakakaalam sa atin. Right? But Jesus knows. Jesus knew it. Pangalawa, ang sabi niya dun sa huling talata, hindi na ninyo ako makikita hanggang sabihin ninyo, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. He was predicting. Hindi pa po ito nangyari. Alam natin, in Matthew chapter 20, yung tinatawag na triumphal entry ng Panginoon, ito'y sinasabi niya. Ibig sabihin, bago pa nangyari yung mga bagay nito, binabanggit na ng Panginoon. And what's the significance? Ibig sabihin, wala sa kanyang salita ang mabibigo. Kaya nga yung sinasabi niyang ito ay totoo. At dapat paniwalaan, hindi lamang sa panahon nila noon na nakikinig, kundi maging sa panahon natin ngayon. Well, nasaksihan nila, if only their eyes were open at nakita nila yung katuparan ng mga bagay nito. Oo nga, Di ba sinabi niya to? Na siya'y mamamatay sa Jerusalem? Hindi ba sinabi niya na sasabihin sa kanyang pagdating, Hosanna in the highest, blessed is the one who comes in the name of the Lord. Meron pa po palang isa. Sinabi niya, pababayaan kayo at ang inyong templo. AD 70, winasak ng mga Romano ang templo sa Jerusalem na iniisip nila na hindi na mangyayari pa yung pagkawasak ng first temple na itinayo ni Solomon. Pero ito'y nangyari. Why? Nangangahulugan lamang that every word that Jesus had spoken will come to pass. Mangyayari ito. Ano yung sinasabi nito sa atin? We can rely on the Word of God. If we cannot rely on the words of people, we can rely on the words of God. Pwede nating pagkatiwalaan ang salita ng Diyos. When God has spoken it, it will surely come to pass. It will happen. Amen? Kaya nga pag sinabi ng Diyos, ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That's true. Believe it, mga kapatid. Paniwalaan ninyo, kaya nga pag tinanong kayo, are you saved? Tiyak ka ba na kapag ikaw ay namatay, pupunta ka sa langit, sabihin mo na may confidence, yes. Yes. Hindi dahil sa akin, but this is because it is spoken by God. Nasa salita ng Diyos, nang sino mang sumampalataya sa Kanya, ay buhay na walang hanggan. Well, of course, what do we mean by faith? Hindi lamang po yung isang beses kang sumampalataya, and that's it, gagawin mo na lahat ng gusto mo. Hindi ganoon. Ang faith or those who believe, ito po ay patuloy. It is progressive. No? Hindi isang beses na pangyayari, kung hindi ito'y nagpapatuloy hanggang sa iyong kamatayan. Mga kapatid, anong itinuturo doon sa binanggit ko kanina patungkol sa nangyari o mga pangyayari at mangyayari sa Jerusalem? Dito ay itinuturo sa atin na kagaya ng Panginoong Hesukristo, dapat nating ituon ang ating paningin sa Diyos at sa Kanyang ipinapagawa at hindi sa mga pangyayari o mangyayaring inaasahan natin. Yung mga pangyayaring nasaksihan natin o mga mangyayaring iniisip natin, hindi ito dapat magpatigil sa atin at hindi natin doon dapat ituon ang ating paningin, kundi sa Diyos at sa Kanyang ipinapagawa. Ang tanong, kanino nakatitig ang ating paningin? Sa buhay natin ito, kanino nakatitig? Sa pangyayari? Sa mga mangyayari pa? O sa nangyayari? Mga kapatid, if you want to finish yung ipinapagawa ng Diyos sa iyo, huwag mong higit doon, itoon ang iyong paningin. Do not focus your sight on your surrounding. Not on your left
not on your left, right, or in front of you, at your back. Fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on God at sa kanyang ipinapagawa. Isipin po ninyo, sabi ng Panginoon, ito na yung ginawa ninyo. Pinapatay ninyo yung mga taong nagmalasakit sa inyo. Yung mga taong isinugo ng Diyos para kayo ay babalaan, pangaralan na maiwas kayo sa kapahamakan. At alam ko rin na gagawin ninyo ito sa akin. Papatayin din ninyo ako dito sa lugar na ito. Pero isipin niyo mga kapatid, kung tayo yung nasa kalagayan ng Panginoon, alam mo na mga taong ito, ang magiging sanhi ng iyong kamatayan at ang lugar na ito, ito yung magiging lugar ng iyong kamatayan. Mananatili ka pa ba doon o pupunta ka pa doon? At kung alam mo na yung uri ng pagpatay sa iyo ay isang masaklap na kamatayan, tatangkain mo pa ba na pumunta sa lugar na yon? Palagi ko, hindi na. Iiwasan na natin. Marahil sa takot, well, of course, kung kagaya tayo ng Panginoon, ng ating paningin ay nakafocus sa Diyos at sa ipinapagawa ng Diyos, then hindi tayo matatakot kagaya niya. Sapagkat alam natin ng pananatili doon o pagpunta doon ay pagtupad ng Diyos. Isipin ninyo ito mga kapatid. Minsan, sa mga lugar na ayaw natin, yung mga gawain na hindi natin lubos maisip na ito yung gagawin natin, yun pala yung ipagagawa ng Diyos. Yun pala yung ipagagawa ng Diyos. Kaya nga, kung ang ating paningin ay nakatuon sa mga nangyayari o sa mga mangyayaring iniisip nating, hindi maganda ang mga to, malamang hindi natin matutupad ang ipinapagawa ng Diyos. Ang ibig ko sabihin, kung sa kalagayan ng Panginoon Kristo, kung ang kanyang higit na pinagtuunan ng kanyang isipan at ng kanyang paningin ay yung ginawa ng mga taga-Jerusalem, yung kasalukuyang nangyayari sa Jerusalem, at yung gagawin ng mga tao sa Jerusalem sa kanya, kung doon nakatuon ang paningin ng Panginoong Hesus at isinantabi niya ang Diyos, malamang hindi niya matutupad ang misyon niya. Pero dahil alam natin na ang paningin ng Panginoon ay hindi doon lubos na nakatitig, kundi sa Diyos, kaya nga hindi ito nagdulot ng takot sa Kanya upang hindi niya tupdin ang ipinapagawa ng Diyos sa Kanya. Mga kapatid, gaya ng Panginoon, ituon natin ang ating paningin sa Diyos at sa Kanyang ipinapagawa. Gaya na sabi ko kanina, minsan hindi man po madali yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Pero posible nating magawa. At masasabi nating, madali rin naman pala kung ang ating paningin ay nakatuon sa Diyos at sa Kanyang ipinapagawa at hindi sa mga nangyayari o mga mangyayari pa. Maliban pa doon sa tutuparin niya sa Jerusalem ang Kanyang gawain at siya ay nagbanggit tungkol sa mga nangyari at mga mangyayari pa sa Jerusalem, binanggit din dito at ipinahiwatig ng Panginoon Kristo yung hangarin niya para sa mga taga-Jerusalem. Doon po sa verses 34 at 35. Ano ba ang hangarin o naisin ng Panginoon para sa mga taga-Jerusalem? Well, of course, I believe na hindi lamang ito exclusive sa Jerusalem, kundi ang Jerusalem ay pwedeng maglarawan sa lahat ng tao sa mundong ito. Kahit masabi nating ito ang nais ng Diyos sa lahat ng tao. Nais ng Diyos na kalingain at iligtas
ang mga taga-Jerusalem o ang lahat ng tao mula sa kapahamakan. At ito ay inilarawan niya sa pamamagitan ng inahin sa kanyang mga sisiw. Sa atin po, hindi rin ito mahirap unawain, di po ba? Kapag merong lumililim na inahin, di po ba? Makikita mo yung kapag merong danger, ang gagawin ng mga sisiw, papasok sila doon sa loob ng kanyang nanay o ng inahin, at tapos yung pakpak ng kanilang nanay, ibubuka po niya just enough to accommodate and to secure yung kanyang mga anak. Kaya nga, ito yung nagiging paraan ng inahin upang maprotektahan ang kanilang mga anak. Ibig sabihin, yung kanyang mismong sarili ay isasanggalang niya sa panganib. Meron kong nabasang tungkol po dyan na merong isang gubat na nasunog dahil sa wildfire. At nung nagkaroon na ng pag-search yung mga yung mga inatasan to calculate yung pinsala na naging dulot ng wildfire, meron silang nakita na isang inahin sa ilalim ng puno, siya po ay sunog, samantalang yung kanyang mga sisiw nandoon sa kanyang lilim, buhay na buhay. Alam niyo mga kapatid, ito yung gusto ng Diyos, na sila ay protektahan, na sila ay ingatan, na sila ay iligtas. Subalit nakakalungkot, tinanggihan nila. Unang tinanggihan nila yung mga sinugo ng Diyos. Pangalawang tinanggihan ng mga taga-Jerusalem ay mismong ang Diyos. Ang sabi doon sa talatang 24, ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak. Ibig sabihin, hindi isang beses, maraming beses na ginustong gawin ng Diyos. Ngunit, paulit-ulit din nila itong tinanggihan. Napansin po niyo how gracious God was to Jerusalem? At hindi lamang sa Jerusalem, kundi sa bawat isa sa atin. Naalala ko yung isang nagtanong sa isang hindi sumasampalataya sa Diyos. Sabi niya, tingnan ninyo, paano naging mahabagin ang Diyos? Nang utusan niya sina Josue at ang buong Israel na sakupin ang bansang Kanaan, ang lupain ng Kanaan, iniutos niya na patayin ang lahat ng mga mamamayan doon. Lalaki man, babae, matanda at bata. Sabi nila, ganun ba ang Diyos na mapagmahal at mahabagin? Hahayaan niya na mamatay at patayin maging yung mga maliliit na bata? Pero, like na sinasabi, kung hindi mo binabasang buo ang Biblia, magiging ganun nga ang konklusyon mo. Pero alam po ba ninyo, naalala ninyo na ang lahi ni Jacob, nung sila ay pumasok, matatandaan natin, si Abraham ay pumasok na sa Kanaan ayon sa utos ng Diyos. Ganon din si Isaac na natili doon sa Kanaan. At pagkatapos ipinanganak mula kay Isaac si Jacob at saka si Esau. Na natili din doon si Jacob, bagamat siya ay pumunta pansamantala sa Mesopotamia, ngunit nagbalik sa Kanaan sapagkat yun ay lupaing pangako o ipinamana ng Diyos sa lahi ni Abraham. Subalit, natatandaan po niyo, dahil sa taggutom, at ang Diyos isinugo niyang pauna si Joseph doon sa Egypt, sila po ay pumunta doon upang ang kanilang lahi ay mag-survive mula sa taggutom. Pero naunawaan natin na hindi lamang pala yun yung layunin ng Diyos. Na ang sabi ng Panginoon, for more than 400 years, ang iyong lahi ay mananatili sa pagkaalipin
hanggang kikilos ang Diyos at dadalhin silang muli doon sa lupaing ipinangako. At ang sabi ng Diyos, hanggang magiging hinog yung kasamaan ng mga tao doon. So that means to say, it was not abrupt. Hindi po biglaan ang paparusa ng Diyos na naisip na lamang ng Diyos. Parusahin ninyo at patayin yung mga tao sa Kanaan sapagkat gusto ko. Hindi ganoon. Kundi, ibig sabihin, sa mahigit na 400 taon, pinagkalooban ng pagkakataon ng Diyos ang mga tao doon upang pagsisihan po nila at talikuran ang gawang kasamaan. At makikita po natin kung gaano kasama ang bayang iyon. Sa utos ng Diyos, ang sabi niya, pagkatapos o bago ibigay yung mga kautusan ng Diyos, sinabi niya, tandaan ninyo to, kayo ay hinango ko mula sa pagkaalipin, huwag ninyong tutularan ang bansang iyon na pinagmulan ninyo, neither you shall follow the lifestyle ng mga taong pupuntahan ninyo doon sapagkat isusumpa ko kayo. Kaya nga nagbigay ang Diyos ng mga panuntunan at mga kautusan para sa pagsunod nila dito, hindi nila magagaya yung buhay o pamumuhay ng mga tao sa Kanaan. Merong kautusan kung paano makipagkapwa. Merong kautusan tungkol sa tamang pagsiping at maling pagsiping. Particularly, isipin natin, kailangan pa ba ito ng isang bayang hinango ng Diyos na sabihin ng Diyos, huwag sisipingan ng isang lalaki ang kanyang anak, huwag sisipingan ng isang lalaki yung asawa ng kanyang tatay, yung pangalawang asawa o yung kanyang kapatid. Kailangan pa bang iutos yon? Well, naintindihan natin. The purpose of God is, kung ginagawa nila ito doon, huwag niyong gagawin. Sapagkat yan ay karumaldumal sa akin. So, through these laws that were given by God to the Israelites, nakikita natin kung anong uring pamumuhay meron sa Kanaan and why did they deserve yung punishment ng Diyos. And also considering yung more than 400 years na palugit ng Diyos upang sila ay tumalikod sa kasalanan pero hindi nila ginawa. Now, this is what I am saying. God is so gracious. God is so compassionate. Sabi niya dito, maraming beses kong tinangka upang kayo ay arugain, upang kayo ay kupkupin, ngunit tinanggihan ninyo. Hindi natin lubos maisip na isang tao ay tatanggihan niya ang Diyos sa kabila ng pagpapakita ng Diyos ng kanyang habag at pag-ibig. Pero magpahanggang ngayon, ito'y ginagawa ng mga tao. Isipin natin ito, pagkagising natin sa umaga, yung lakas, yung hininga na ating taglay, yan ay nagmula sa Diyos. Pagkagising natin sa umaga, libre nating magagamit ang oxygen na bigay ng Diyos. Pero may mga taong sasabihin nila, hindi ko kinikilala ang Diyos. Walang Diyos. Hindi nila pinapasalamatan ang Diyos. Meron pang iba, sinasabi nilang kinikilala nila ang Diyos, ngunit sa kanilang buhay ay hindi mo makita. Sipin po ninyo, if God is not compassionate, kung ang Diyos ay katulad nating mga tao, marahil wala ng taong nabubuhay sa mundong ito, including us. Pero dahil ang Diyos ay napaka-mahabagin. At ito yung gusto niyang sabihin sa Jerusalem. Pero alam po ninyo na ang Diyos ay hindi lang mahabagin. Ang Diyos ay makatarungan din. Amen. Ibig sabihin, ang pagtanggi ng tao, hindi ito tolerate ng Diyos. Kahit na gaano man kagusto ng Diyos ng tao ay iligtas niya, subalit kung ito'y patuloy siyang tinatanggihan, ikapapahamak ito ng tao. Ilang beses niyang tinangka na sila ay arugain, ganon din beses na siya ay tinanggihan. Ang mas masama pa po dito, nung ang kanyang mismong anak ay pumanaog
dito sa mundong ito at nagkatawang tao, ayon po sa John chapter 1 verse 11, siya ay dumating pumaraon sa kanyang sariling bayan, ngunit ang kanyang sariling bayan ay tinanggihan siya. Mismong ang mga Israelita, mismong ang Jerusalem ay tinanggihan siya. Ang mga taong supposed to be sila yung unang tatanggap at magpapahayag sa pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng isinugo niyang tagapagligtas, ay sila pang unang tumanggi sa Kanya. At ang kanilang pagtanggi ay hindi lamang simpleng alis ka dyan, ayaw ka namin. Ang kanilang pagtanggi ay dumating pa doon sa puntong sila ang naging sanhi ng kanyang karumaldumal na kamatayan doon sa krus. Kaya nga mga kapatid, ang Diyos ay hahatulan sila. Ang pagtanggi nila, sila na rin ang humingi upang sila ay hatulan ng Diyos. At dito, binanggit ng Diyos yung dalawang ebidensya na tototohanin ng Diyos yung paghatol sa kanila. Una, yung kaugnay sa templo, na ito ay pababayaan ng Diyos. Alam po ba ninyo na noong mga panahon noon, isa sa mga pinagmamalaki, kahit paano yung mga ninuno nila, ang pinagmamalaki nila na sila ay hindi masasakop at sila ay hindi mawawasak bilang isang bansa dahil nandoon ang templo? They believe that the presence of God ay nandoon and that will be enough reason para isipin nilang, hindi pababayaan ng Diyos ang Jerusalem sapagkat nandirito ang templo. Well, ayaw naman talaga ng Diyos. Ayaw naman talaga ng Diyos. Pero ang may sanhi kung bakit nangyari ito sa kanila, na 2 beses hinayaang mawasak ng Diyos ang kanyang templo. Kahit naman po kayo mga kapatid, sino dito, yung minamahal ninyo ang inyong mga bahay, hahayaan ninyong mawasak? Makikita ninyo yung mga tao winawasak at wala kang gagawin. Pinagkagastusan mo to, there are many good memories sa bahay mo, at pagkatapos nakikita mo yung nagwawasak, pababayaan mo na lamang ba? Hindi mo pipigilan, lalo't lalo na kung meron kang kapangyarihan upang ito itigil nila. Subalit, hiningi nila to. Sila yung may kagagawan dahil doon sa patuloy na pagtanggi nila sa Diyos. Mga kapatid, huwag nating isipin na dahil ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay maawain, and therefore He will not judge, He will not punish. Hindi. Sa kanyang mga anak, ang Diyos ay paparusa hindi para lang sila ay saktan. Kagaya po natin ng mga magulang, kapag sumusobra na ang ating mga anak, kukunin natin ang pamalo, sila'y papaluin. Masakit man sa ating kalooban na sila'y masaktan. Dahil gusto natin silang alagaan, pero dahil kailangan, sapagkat sa pag-yon, sila ay matututo kalaunan, hindi na nila gagawin yung masamang ginagawa nila. And then we are expecting that they will become good persons. They will become good individuals. Subalit sa mga masasama, yung mga hindi anak ng Diyos, ang pagparusa ay hindi pagdisiplina. Ang pagparusa ay pagparusa. Pagpapalasap ng hatol ng Diyos. Why? Because they rejected continually, long life, or sabihin natin eternally, they have rejected God. Ang Israel, ang Jerusalem, temporarily, they rejected God. They have rejected the Messiah. Even up to now, they as a nation, nire-reject nila ang tagapagligtas bilang isang bansa. But if you will going to read yung sa Romans chapter 9 to 11, time will come, they will go back to God.
Probably because of the discipline. Yung pagpaparusa ng Diyos bilang disiplina sa kanila, sila'y manunumbalik sa Diyos. Unang katibayan na sila ay parurusahan ng Diyos ang mangyayari sa templo. AD 70, hinayaan ng Diyos na sakin ito ng mga Romans. Pangalawa, in verse 35, sabi niya, hindi na ninyo ako makikita hanggang sa dumating ang oras sa sasabihin mo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. That will become a sign that they will indeed experience the judgment of God because of their rejection sa Diyos. No, mga kapatid. Maintindihan natin that rejecting God will not lead you to good, to any good. Iniisip ng mga tao ang pagtanggi sa Diyos at sa Kanyang salita ay wala namang epekto sa kanila. In fact, they are enjoying life. Pwede nilang gawin ang lahat ng gusto nilang gawin sapagkat iniisip na nila, hindi kagaya ng mga taong may takot sa Diyos na may pumipigil sa kanila. But that is temporary. Rejecting God may lead you to a temporary happiness, but later on, it will bring you eternal damnation. Walang hanggang kapahamakan. Kaya nga, nais idiin ng Diyos yung kanyang naisin. Sabi niya, gusto ko kayong kalingain. At ayaw ng Diyos na ang kanilang maging tugon ay laging rejection. And praise God, because in the future, they will no longer reject God. They will no longer reject Christ. But they will accept Him. At isipin po niyo, still God will be compassionate to them. Sa atin mga kapatid, ang tagal, minsan, kapag sinaktan at tinanggihan tayo ng isang tao, ang tagal natin silang mapatawad. Gaya nga po ng nabanggit ko minsan, merong nagpapa-counsel sa akin. Ang kanyang problema ay ang mismong pastor. Well, I'm not saying lahat ng pastor ay ganito. But according sa kanyang kwento, at sabi ko nga po, sa kanyang kwento, halos murahin pa niya ang kanyang pastor sa sobrang sama ng loob. And I was encouraging her. Sabi ko, regardless siya humingi ng tawad sa iyo at iniisip mo ni ikaw ay sinaktan niya, patawarin mo siya. Not for his sake, not for your pastor's sake, only but for your sake. Sapagkat habang kinikimkim mo ang galit mong yan, nananatili ka sa kulungan. At isipin mo, ikaw hindi nakakatulog every time na maisip mo yung ginawa niya. Samantalang siya, mahimbing na nakakatulog. Hindi ka nakakapamuhay ng maayos, samantalang siya, nakakapamayos. Sabi niya, probably it will take time, Pastor. At naintindihan ko po siya. Sapagkat ganun tayo mga tao minsan. Hindi ka agad nag-subside yung ating emosyon na sinaktan at niyurakan. But hindi ganoon ang Diyos. The moment a person will return to God, hindi niya sasabihin, sige, bukas na lang kita ididil. Sige, next week na lang kita patatawarin. Ngayon kahihingi ng tawad sa akin, sige, asahan mo. Pag napagdesisyonan ko, probably next week, probably next month, patatawarin kita. And I will restore everything sa iyo. At hindi ko na itutuloy ang hatol ko sa iyo. Hindi ganun ang Diyos. The moment a person returns to God, the moment a person repents, sa oras ng iyon, God will release forgiveness. Kahit na napakatagal yung panahon ng pagre-reject sa Kanya, still God, at that moment, will release forgiveness. Hindi ba naranasan natin yan? Di po ba? Naranasan natin yan. At patuloy pa rin nating nararanasan na hindi nadidelay ang pagpapatawad ng Diyos. Na hindi nadidelay ang compassion
ng Diyos sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang at kahinaan. And we do believe. For as God was so compassionate to Jerusalem, He will remain compassionate to us at sa lahat ng taong gustong manumbalik sa Kanya. Mga kapatid, this is more than predicting what will happen to Jerusalem in the relation to Jesus. This is about giving us lessons. Una, that we have to trust God upang matupad natin ang layunin natin na nagmula sa Diyos. Ito rin ay patungkol sa pagiging mahabagi ng Diyos sa atin. And as a challenge to us, mga kapatid, nais ko pong ibigay yung hamon na to. Let us be like Jesus. Amen? Sa tagpong ito, sa papaanong paraan, dalawa. Tularan natin ang Panginoon. Una, pakibasa nga po yung una. Amen? Yung pagtulad sa Panginoon, pakibasa nga po, ready, read. Ituon ang paningin sa Diyos at sa Kanyang ipinapagawa. Pangalawa, una, maging mas kagaya ng ating Panginoon Kristo sa Diyos. Pangalawa, ituon ang ating paningin sa Diyos at sa Kanyang pinapagawa. Is this worth? Yes, because God is compassionate. Because God is loving. Amen. Huwag nating gawin hadlang, mga kapatid. Yung banta, ibig sabihin, outward factors, banta ng mga tao, panlilinlang ng mga tao, yung mga nangyayari sa nakaraan, huwag nating gawing hadlang ito. Huwag natin doon ituon ang ating mga sarili to disobey God. Rather, let us be obedient. How? Tuon natin ang ating paningin sa Diyos na may hawak ng ating buhay at sa Kanyang ipinapagawa. Huwag din nating hayaan na maging hadlang yung mga internal factors. Ano yon? Yung ating mga kahinaan. Yung ating mga limitasyon. Alam yan ng Diyos. Amen? Alam yan ng Diyos. Merong isang kabataan lumapit sa akin, sabi niya, Pastor, feeling ko na napakarumi ko upang maglingkod sa Diyos. And I'm almost giving up ang paglilingkod sa Diyos. Ang sabi ko sa kanya, would you think giving up ang paglilingkod sa Diyos will solve yung iniisip mong karumihan mo? And then she realized, oo nga no. Now, God will not tolerate yung ginagawa mong kahinaan. Pero hindi rin naman gusto ng Diyos na maging dahilan yan upang talikuran mo ang paglilingkod sa Kanya. Settle to God yung iniisip mong pagiging marumi mo, and then continue your service to God. Because God is compassionate. God is full of understanding, mga kapatid. Amen? So mga kapatid, sa umagang ito, sabihin natin sa ating sarili, let me be like Jesus. Let me be like Jesus. In what way? Maging masunurin tayo sa Diyos. At ikalawa, tuon natin ang ating paningin sa Kanya at sa Kanyang ipinapagawa sa buhay natin ito. Amen. Tayo'y manalangin. Dakila namin Diyos, nagpapasalamat kami. Dahil sa kabila ng kami ay yung kilala, kami mahina at madaling matangay na mga bagay na nangyayari o yung mga bagay na iniisip namin, matangay palayo sa iyo. Pero Panginoon, salamat po na kami ay yung pinagkatiwalaan at patuloy na pinagkakatiwalaan dahil alam mo na sa aming pagtitiwala sa iyo, we can become overcomers. Mapagtatagumpayan namin ang aming mga sarili
sariling kahinaan at limitasyon, at magagawa po namin ang iyong pinapagawa sa amin. Sa umaga ito, naunawaan po namin, hindi madali sa Panginoon sa Kristo ang gawin niya ang misyon na binigay mo sa Kanya. Sa mga salitang sinabi niya, pinahayag niya yung mga balakid. Subalit ang mga to ay hindi naging hadlang upang hindi niya tapusin ang ipinapagawa niya sa iyo. And we learned by focusing our eyes on you. At sa bagay o gawain na pinapagawa mo, magagawa din namin gaya niya ang pinapagawa mo sa amin. Iba-iba man marahil ang pinapagawa mo sa amin, but Lord, isa lang ang dahilan upang ito ay magawa namin. Ituon ang aming paningin sa iyo, kagaya ng aming Panginoon sa Kristo. Hindi man direktahang sinabi yon, but we believe ito yung ginawa ng aming Panginoon sa Kristo. Kaya nga, tulungan mo kami maging kagaya namin siya sa aming buhay, lalong-lalo na in fulfilling, Lord, the task na tinanggap namin sa iyo. Maraming salamat, pagpalain mong bawat sa amin. Ito po ang aming samot panalangin sa kanyang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.